Ba na ayaw tanggapin yung flyer. Bigay lang sana kami ng flyer pero napagalitan pa kami. Pinagalitan kami ng security guard ng subdivision. Bakit daw kami pumasok ng walang paalam? So, dahil wala nga masyadong tao, yung iba iniiwasan kami na para naman kaming mayroong nakakahawang sakit. Good morning guys! Maayong buntag. Nice lagi niya siya na flower. Ay, nice. Oh, very pretty. Tapos yung lens natin parang hindi pala maklaro. Good morning! Break from the office job. Dapat pala nag-post muna kami ni Miss Giselle sa aming Facebook ng mga items. Oh, nagsaluyot oh. Saan? Saluyot? Wow! Kulitis! Saluyot dito. So, maaga pa kami ngayon. Time check, alas 8. Maayong buntag everyone. Good morning. Kami ay bit-bit na namin itong aming flyers. Kasama ko si Miss Giselle para hindi ako magmukhang tanga na nagbibigay ng flyer. Yan. Dapat dalawa kami magmukhang tanga ngayong araw. Kami mag-iikot-ikot sa mga subdivision malapit dito sa bahay. Pinuntahan namin kahapon ni Yong. Nag-drive-thru kami. At merong subdivision na sobrang daming tao. Wala akong nakitang laundry shop. So, mamimigay ako ng flyers sa kanila ngayong araw. Hoping that we can get some clients. Kasi yung pinuntahan namin ni Miss Giselle, at least nakabuild kami ng client doon. Isa-isa lang muna, pero you know, word of mouth. Alam nyo naman yan. Basta marketing ng mga word of mouth. So, ngayon, kami ni Miss Giselle ay pupunta sa malapit na subdivision at mamimigay kami nitong aming na-print ko na papel kahapon. Sana from this makakuha tayo ng mga client for laundry. Kasi alam nyo guys, yung vision ko, kaya ko to ginagawa. Ang vision ko is not only one laundry shop. I am hoping na itong laundry shop ay lumago, magkaroon ng another branch, para ito na yung mag-sustain sa mga anak ko regardless. Kasi pagod na ako guys. At least kung merong laundry shop, masusustain yung needs araw-araw ng mga bata sa pagkain sa school. At saka, ang vision ko is, when it comes to laundry, na free pick-up delivery, labalabi yung maiisip ng mga tao. Kasi nga, free yung pick-up, free na yung delivery. And then, hindi ko pa kasi nakikita paano ko matatap in ang mga hotels. Kasi yung iba meron na silang laundry, meron silang sarili nilang machine, meron silang mga tie-up na ng mga laundry shop. So, ako maghahanap pa ako ng na ita-tie up ko. Pero ang ginawa ko, nagsimula na lang muna ako sa mga subdivision dito. Yung mga private na lang muna ng mga family. Ayan. At I'm hoping nga na vision natin guys. Kasi ngayon, ang ginagamit ko na lalagyan ng aking mga labada pag may nagpapapick up. Katulad niyan, kaninang umaga, merong nag-message. Tumawag nga pala si Ma'am Suki ko sa labada. May pa-pick up daw siya. So, katulad niyan. So, yung ginagamit ko na sasakyan is itong aking kotse lang din. Okay lang kasi hindi naman siya mabigat. Pero, yun lang, dahil masikip, so sana yung vision ko ay magkaroon ng maliit na parang multi-cab, no? Ano ba ang lagayan ng mga laundry? Multi-cab style, no? Multi-cab style, no? Pero yung parang close siya, anong tawag mo dyan? Para siyang maliit na, anong ang tawag mo dyan? Multi-cab kasi ang tawag sa amin guys eh. Para siyang maliit na, hindi naman siya truck. Pero yung closed siya, closed, and then, kung saan pwede kong, hindi man siya minivan, pero anyway, parang ganyan, maliit lang siya, then may logo siya ng labalabi, free pick up, free delivery, ganon. At saka, tawag nito, saan malalagay yung mga laundry. Then, magkakaroon ako ng mga bags. Bags kung saan. Kuya, sakay me! Sakay tayo. Tara, Miss Giselle. Diyan lang kami kuya sa may South Villas. Dire lang sa highway, South Villas. Highway. Asa gani ka na side? Highway naman kaya ka. Oh, dire lang.
way lang. Unang subdivision guys, napuntahan namin. Malapit lang to sa bahay. Malaking subdivision to. Ang daming tao, puno. So mamimigay lang tayo ng flyers. And then time check alas 8. Mamaya guys, chikahan ko kayo kung kamusta yung pagbibigay namin ng flyers dito. A few moments. Okay guys. Parang ang aga pa namin ni Miss Giselle ngayon kaya wala masyadong tape. Wala pa masyadong tao na lumalabas. So ang gagawin namin, kami ay maglalagay na lang, ididikit na lang namin sa gate ang mga flyers kasi hindi naman pwede na kasi pag mamayang hapon baka ma-miss din namin yung ibang ano no, ibang mga tawag nito. Wala kay gunting din sa kotse yung ayaw lang sa ilang cut lang may ganun Mr. Sam. Unsa man ka, unsa imong trabaho? Nagsakay na kong tricycle. Gusto na po ang motor mo. Ambot nimo eh. Di ko ang ginaw carb ang motor ni Papa. Wala ko sa trabaho. Mo na. Sa mga second hand. Pat ready na kaana. Okay. Pada kay ano ba? Sel. Okay guys. So, pupunta na kami ni Miss Giselle, magdidikit na kami. So, meron kami mga customer na nilapitan na maliit lang daw sila sa bahay nila, 2 lang daw sila, 3 lang daw sila na lang daw maglalaban ng damit nila. Meron ding iba na ayaw tanggapin yung flyer kasi daw itatapon lang din daw nila. So, may mga ganun na feedback. Na-remember ko tuloy yung sinabi ni Bini, yung Bini ba? Bago sila sumikat, namigay kasi sila ng flyer ng mga ano nila concert. Tapos nakita daw nila yung iba ginatanggap, tapos tapon lang daw agad. So grabe yung pinagdaanan din ng Bini. Pero anyway, I'm just saying na lahat ng mga yung mga beginner ba, yung beginning natin talagang hindi talaga siya magiging madali. But if you have a vision at least, kapag meron kang vision, meron kang goals, mas madali, tsaka mas focus ka kung ano yung kailangan mong gawin. And right now, I'm actually expecting those. It's not bad guys. It's not something na nakakapang-disappoint. It's a normal reaction from people. Kasi kunyari ako, binigyan ako ng ganyan. Depende if I can relate to that, if I need that service. Depende yung reaction ko. Kasi meron din kaming binigyan ngayon na yung reaction niya maganda, 'di ba? Yung student kanina, oh, nice, free pick up, free drop off kasi wala na silang oras talaga na maghatid sa laundry shop. Then yung isang binigyan din namin, oh, this is nice. All in na ba to? Ganito, 195 pesos. Libre na yung pick up delivery. Yes po, libre na. So ganong klase, guys. So yeah. So, lalabas na kami ulit ni Miss Giselle. Magdidikit na lang kami ng mga flyers sa gate. Kapag walang tao, pag meron, ibibigay natin. So, I guess I'll see you guys on today's episode. Okay, ayun na kami ni Miss Giselle. Then you guys, wala kaming dalang machine. So, nilagay na lang namin yung tape sa aming mga kamay. But we are now going to move around. Time check, alas 9 pa lang ng umaga. May nabigyan ka ba ng flyer kanina? Yes, marami. Sabi ni Miss Giselle kanina parang awkward kasi kami lang daw yung nag-iikot. Napagkamalan pa kaming census ng Pilipinas. Binibilang, ilang tao po kayo dyan sa bahay ninyo? 8 po. 8 kayo? Ang dumi ng labas? Hindi kayo marunong maglinis? Akala nila kasi ayuda. Pero anyway, mamimigay kami ng flyers, guys. Hard work makes the business work. So, tara, let's. Patuloy na kami. And then, meron kaming na-pick up na laundry for loads. Sana all. Sana all. Ay, sinisipon pa ako. Ginamit na din namin yung charm ni Yong. Baka palang si Yong lang yung swerte. At magkaroon tayo ng malaking client. Ay, dapat pala sinali ko dito, no? We do offer discounts, no? For big, yung mga tag 300, 100 kilos and up. Mga hotel. Pero may mga hotel sa Mabuhay. I don't know, kanina sila nagpa-laundry. Ayan si Yong, oh. Nag-aikot na din si Yong, guys. Punta siguro tayo sa mga hotel sa Mabuhay, no? Kung kanina sila nagpa-laundry. Last one. Oh.
Kumana na lang nga. Muna ning last, diba? Okay. So, tapos na kami sa subdivision na to. Buti na lang nandyan si Yung, mas mabilis. Kasi dalawa lang kami ni Miss Giselle kanina, medyo mabagal. Si Yung, ikatatlong nagdidikit, so mabilis. Madami pang bahay dito yung bakante ha, for rent in fairness. So, kami ay lilipat sa kabilang subdivision. Meron kasing subdivision pa dito malapit. Ang ganda ng area na to guys. Actually, itong area kung saan ako nakatira, maganda kasi kakabog niya pa lang talaga. So, maybe I should have started yung laundry shop ko dito. Ang hirap kasi mangutang ngayon sa bangko. Kapag mangutang sa bangko, eh, hindi pa bayad yung bahay ko. Alam na magawin kong collateral yung bahay ko guys. Ay, ako. Kung pwede lang, no? Kasi if ever, kapag, ako yung utang. Actually, naano ako sa mga utang-utang na yan. Pero if ever lah, katulad kami ng kotse. If ever na ako ipapasok sa utang na yan, ilalagay ko siya agad sa laundry shop. At dito ko siya ilalagay sa area kung saan ako nakatira. Kasi sobrang ganda ng area na to eh. Nadadaanan siya simula, walang laundry shop, simula dito na area hanggang dun, pagkalayo-layo. Tsaka dito pa lang mismo na area. 4-5 subdivision na malalaki na. Wala kasing nag-laundry dito kasi akala nila walang tao. Itong area na to. Pero maraming tao dito na side. Okay. Uupo lang muna ako saglit. Aray ko! Ang hirap talaga pag tayo nilarayuma at arthritis. Pero natapos din namin. Nagsimula kami ng mga alas 8. Natapos kami ng around 9:35. So that's 1 hour and 30 minutes. Not bad guys. Not bad. So, dahil wala nga masyadong tao, yung iba iniiwasan kami na para naman kaming mayroong nakakahawang sakit. Yung iba naman, hindi pa lumalabas kasi nga Saturday ngayon. Pagka Sabado, wala masyadong tao. Dahil tulog pa siguro sila. Ang iba, maaga siguro naglakwat siya, nagdagat, ganun, family day. So, wala din kaming naabutan. So, ang ginawa namin, tinape na lang namin lahat sa mga gate. At wala kaming in-skip na bahay. Not unless wala talagang nakatira. Pero talagang nilagyan namin kada bahay para sigurado. So hindi naman na sila lugi no, sa offer namin 195 pesos, wala na silang stress. Ang gagawin na lang nila ay magme-message na lang sila kung anong block sila at saka anong lot. Pwede lang nilang ilagay dyan, pipick upin lang namin. And then paghatid namin, wala na, tapos na. Naka-fold na siya. So again, yung vision ko for this business, I don't really, ako kasi guys, mahilig ako mag-vision eh. Hindi ko naman iniisip talaga na milyonaryo, ganun. Ang gusto ko lang is magkaroon ng negosyo na magsusustain sa needs namin ng mga anak ko, yun lang. Kasi napapansin ko, napapagod na din ako. And then I am missing itong oras ko sa mga anak ko, si Mayumi, si Calvi, si Chico. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos guys. Nagtatanong sa akin yung 3 anak ko, yung 2 anak ko. Ma'am, tatrabaho ka ulit ngayon. Wala akong choice anak, kailangan ko magtrabaho. Tapos pagkaalis ko naman, ma'am, pwede umuwi ka ng maaga. Kung pwede lang anak, kung pwede lang talaga. So nakikita ko sa kanila, hindi na ako pwedeng magbukas ng negosyo guys na very demanding sa time, effort at saka sa energy ko. Hindi na ako pwedeng magbukas ng trabaho na kailangan ako pa yung humawak para lang bumenta. Okay? So ang naisip ko talaga, itong ang laundry shop. So kung may kwenta lang talaga itong aking ex at nag-iisip lang siya, ginagamit niya yung, may utak naman siya, ginagamit niya naman yung utak niya. Kaso nga kapag ka narcissist ka, talagang okay, anyway, kung maano niya lang sana, no, na ganyan, hindi niya naman kailangan magpadala hindi niya kailangan magpadala, kailangan niya lang kotse na lang kailangan niya lang simula ng negosyo dito. Kailangan niya lang magsimula ng negosyo dito sa Pilipinas. Kahit okay, fine, kahit ako na bahala dun sa negosyo guys. Basta yung negosyo na yan na yung magsusustain sa mga bata. Kasi hindi niya naman kailangan magpadala kung ayaw niya. Pero at least, mag-isip ka naman, utak naman, please. Or may utak ka naman, ayaw mo lang tanggapin na wala na talaga. Kasi kapag ka-narc kasi guys, ang mahirap sa narc, hindi yan sila tumatanggap talaga na sila yung may kasalanan. Hindi nila tatanggapin na kasalanan nila. Hindi nila tatanggapin na sila yung rason bakit bumagsak yung mga bagay-bagay. Sila dapat lagi yung, alam mo yun, sila dapat lagi yung walang kasalanan. Ganon. So, that kind of disorder, by the way, it's a mental disorder, no? So, medyo mahirap yung kalaban natin dyan. But anyway,
if tatanungin niyo ako kung ano yung pinagpipray ko talaga when it comes to our everyday life kasama yung mga anak ko, ayun nga, sana ay magkaroon ako ng kahit na maliit na negosyo, pero isusustain yung mga pangangailangan ng mga anak ko, lalo na ngayon dahil lahat sila nag-aaral na. Si Mayumi next year papasok na rin ng ng play school. So, di bali, tuloy-tuloy lang tayo, tuloy-tuloy lang ang ating laban. So, ngayon pupunta na kami sa next village, ikalawang village na yan. And then mamayang hapon siguro meron kaming village na pupuntahan. Etong maliit na village malapit dito, pero maraming, hindi siya maliit, malalaki na village na subdivision, pero yung mga bahay sobrang masisikip kaya wala na silang space talaga. Pero may dala kasi akong laundry ngayon, so idadrop din namin yan sa laundry shop. And yeah, I guess I'll see you guys on today's episode. Okay, first break of the day. Dumaan kami sa tindahan, guys. Bumili kami ng inumin at saka biskwit dahil sobrang init. At para naman maganahan tayo magbigay ng mga ng mga flyer. A few moments later. Grabe guys, so namimigay lang sana kami ng flyer pero napagalitan pa kami. Pinagalitan kami ng security guard ng subdivision bakit daw kami pumasok ng walang paalam at hindi daw kami dumaan sa kanilang presidente. So ako'y nagtataka din no, kasi sa lahat ng subdivision na pinasok namin para mamigay ng flyer, eto lang talaga yung subdivision na ganun yung policy. So mamaya, tsikahan ko kayo kung ano nangyari. Kakain muna kami ng lunch. Sabaw daw gang. So for lunch, kasama ko si Yung tsaka si Josel. Ito yung in-order namin. Itlog, may gulay, tsaka may manok dito na side. Then sabaw na lang ng baka. Para hindi naman tayo mabulunan, masyadong dry. Ito bangko isa yung please. Thank you. Kain muna tayo ng lunch.
Ayo. Dele lang. Nakoy pala ba? Asa si madam? Natulog na si madam. Nakoy something kay madam, oh. Iyang bag. Wow! Madam! Tulog. So, siya akong pabrihon sa iyang bag. I miss you! I miss you too, madam. Where have you been? Nag-agi ko Ate Maricel. Nag-hi miss kay kanila dito. Bapa lagi kapihana ay. Nakagawas man na siya, God. Ano siya? Nakaginhawa. Lipay kay Kapihana ko sa gamit sila ng Lipay kay sila Ate Maricel kay nag-hi ko dito. Kay nagpalit ko sabon. Lipay takadaan og sabon ng popcorn. Then, sila, na-miss na daw kanila. Nakagpaadto ko dito sa ila. Anak ko, mag-karaoke tayo ba? Sila sige daw sa 25 or 24. Mag-karaoke tayo ba sa gabi? Mag-dinner, mag-karaoke. Manalabhan na to? Oo, man, madam. Di una sa nako tong si Okay. Paload to, ani ha. I-ano separate kay picturean na ako. Duwa ni siya kabag. Alright guys, andito na ako sa laundry shop ngayon and meron akong dalang laundry. Tulog yung aking madam na maliit, anak ni Ate Hana, kasi may bibigay ako sa kanyang bag, mamaya na lang. Kasi gusto ko siya ang magbukas. Sabi ko kasi mag-aaral na daw siya ng kinder, sabi niya. Sabi ko, sige ako mag-sponsor ng bag mo. Charan! Nag-order kasi ako kay Chico tsaka kay Calvi. Kasi sinama ko na din si madam. Madam maliit. Ayan, tulog si madam. Wow. I think this is her bag. Lagi, halagi ni. Okay, so, tabangi sa ate, Ana, pilogang. Bakapi siyag pilo. Okay, tanyo guys, may napick up akong labahin kanina, madami-damihan. Then, bumili na lang din ako ng sabon. But, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, kami po ay sinita ng guard doon sa isang last subdivision na pinuntahan namin kasi bawal daw pumasok doon ang nagabigay ng mga flyers, mag-promote kay dagdag daw basura. So, sabi ko naman ay pagpasensyahan kami kasi hindi naman namin alam dahil nga sa lahat ng subdivision na pinasok ko, hindi naman kami pinagbawalan. Tinanong lang kami, ma'am, para saan yan? Ay, sir, mag-promote na ako ng ano ko, sir, laundry shop, magbigay lang ako ng flyer sa gate. Tapos, hindi naman kami pinagalitan. Okay, ma'am, ganun lang. Pero itong last na subdivision pinuntahan namin, hindi naman kami pinagalitan ng security. Pero sinabihan kami na bawal daw yung ginawa namin. Dapat daw dumaan daw muna kami sa ganito, ganyan. Dapat daw may pa-appointment muna kami. Mag-meeting daw muna bago pumunta doon. Ang dami-daming sinabi, guys. So sabi ko, ay sorry po, hindi talaga namin alam. Wala namang sumita sa amin habang kami nag-iikot-ikot kanina, nagbibigay ng flyers. Kaya tumuloy-tuloy lang din kami. So natapos din namin yung subdivision. Pero at least, no, okay lang kasi hindi naman namin din alam. Wala naman kaming intensyon na masama. Wala naman kaming gustong gawin na masama doon sa subdivision. Hindi din namin intensyon na magkalat. Pag-promote lang talaga ng laundry kasi nga alam ko yung mga ganong klaseng subdivision wala na silang oras talaga na magdala at mag-ano ng labahin nila. So para matanggal sa problema nila yung labahin, ako na lang mag-free pick up at saka drop off. Ayan, so ayan sa Ate Hana, nagkikilo na. Nagdala ako ng maraming labahin, baka mamaya 6 loads din to eh. Yan guys, beefy yung machine natin ngayon kasi Sabado yung pinakamalakas namin talaga dito sa laundry shop. At dahil nga nag-break muna kami, ang ginawa ko ay pumunta muna kami dito para ihatid yung mga labahin ng customer ko kasi may mga basa. Kapag hindi ko siya nilaban agad, baka mamaya magtalumtong or magtitim-itim yung mga damit, mapagalitan tayo ng kliyente natin. So talagang hinatid ko na dito. At ang ginawa ko na lang dun sa ibang subdivision na hindi ko mapasukan, ay sabi ko dun sa mga kaibigan ko na i-share na lang nila sa group chat nila yung aking offer na free pick up at drop off. At sana ay mag-click. Hindi ko lang alam, i-update ko kayo ngayong week. Kung meron man at least 1, 2, 3 na mag-respond dun sa pinamigay natin ng mga flyer ngayong araw. So, sana no? Sana kasi syempre pumastos din ako para dun sa mga flyer pero yun talaga yung risk sa negosyo. So dito kami, si Giselle nagtulong na lang muna sa pagtupi dahil nga bakante kami ngayon. Sa Ate Hana ay maraming tutupiin. Kulang nga yung table ko guys. Dapat pala magdagdag ako ng isa pang table dito na foldable.
Para kapag dalawa yung nagtutupi, meron tayong enough na space. Sana no, dumami pa yung labahin. Okay na yung ganito, oh. Pagka ganito na at least kadami everyday, kahit na weekday, okay na. Makapasok lang kami sa 3,000. So, 3,000 pesos per day. So, nung isang video natin, kung napanood ninyo yon, pinakita ko sa inyo yung record namin sa isang buwan, di ba? Merong mga nag-comment doon na kinompute nila yung ROI. Based doon sa net ha, dapat sa net profit kayo mag-ano ha. So, kunyari yung net profit mo is 20,000 kada buwan. Ibig sabihin, sa isang taon, at least meron kang 200. So, masasabi mo na in 3 years time, at least, in 3 years time, inshallah, mag-ROI ka sa talagang dinapital mo. Pinakamatagal na yung 4 years. Pero mahirap din talaga kasi kapag inutang mo yung mga machine, mahirapan ka, lalo na pag may mga araw na mahina, paano mo siya babayaran, di ba? So, kapag na-hit namin yung target namin dito sa laundry shop, okay na guys, goods na. Ang maganda doon, either magbubukas tayo ng ikalawang branch or magdadagdag ako ng machine, pero hindi na ganito na machine. Yung machine na top load ang tawag nila kasi mas mura. Tsaka hindi siya stackable na katulad nito. Kasi may mga machine naman na commercial. May mga commercial laundry machine for laundry business talaga pero hindi siya stackable. Yung brand niya is Maytag. So merong top load na dryer na Maytag, 15 kg. At meron ding washer na Maytag, 15 kg din. Tapos top load din. Pero the same lang siya. Super dry talaga siya. Gas pa din yung gamit ng dryer niya. Kaya lang guys, ang naintindihan ko pala kasi sabi nila, ma'am, hindi pa po kasali dyan sa presyo yung installment. Sabi ko, okay lang magpa-install na lang kami sa iba kasi baka mahal kayo. Ang problema pala kapag hindi ka nagpa-install sa kanila, mavo-void yung iyong warranty. Pag na-void yung warranty, ang warranty guys is good for 2 years. Pag na-void yun, kung may sira yung machine, may parts na sira, ikaw lahat ang mag-handle nun. So, sabi ko, ganun pala yun. Kaya pala dapat talaga sa kanila. Kasi imagine ha, hindi to 6 months warranty, 2 years warranty. Kahit may sira or merong mga parts na kailangang ayusin, sila lahat yung sasagot nun. Pero sila dapat nag-i-install. And sabi ko, what if yung gamitin ko na lang na washer at dryer is yung pambahay lang? Sabi nila, kapag daw yung mga pambahay lang daw na gagawin daw commercial, yung mga pang-personal daw na mga machine, nakaka-void din daw yun ng warranty. Kasi ano daw, dapat pang-personal lang daw siya, home use lang daw yung mga machine na pang-bahay, yung ginagamit natin sa bahay natin, hindi dapat daw siya ginagamit for business. Kailangan mo siyang i-declare kung saan mo siya gagamitin talaga. So, dun ko lang naintindihan, nung nagdaan ako ng isang appliance store, and then dun ko naintindihan talaga yung mga mechanics, no? So, nakakatuwa dahil ang dami nating natutunan. And, okay lang, tuloy-tuloy lang. Katulad nga ng sabi ko sa inyo guys, importante sa akin tong laundry shop. Kasi sa mga araw na walang-wala talaga ako. For example, as in wala talaga guys, kahit 1,000, walang laman yung pitaka ko, 500, wala din. Nagdi-negative ako kasi nga, una kong binabayaran yung mga bills namin ng mga bata. Yung pagkain, grocery number 1, gatas, diaper, yan. Ang paaralan nila, ayun, kailangan ko munang unahin yung bahay, yung mga importante. Saka yung iba, inaano ko na lang, yung parang kung ano lang yung mabenta ko sa araw na yan. So kapag may benta dito sa laundry shop namin, at least 700, minsan pag mahina talaga, 500, at least meron kaming allowance ng mga bata. So nakaka-sustain din siya naman talaga guys. So I'm very, very grateful and I'm happy na meron itong laundry business na to. At sana ay talagang mag-boom, yun lang yung prayers ko, sana mag-boom ang laundry business. If I am given a chance, I would like to have another laundry business para at least sa ibang location naman, at least alam niyo yun, maka ano din siya ba? Maganda din yung meron kang sariling sariling konting maliit na negosyo, kahit maliit lang, goods lang yun siya. Oh, mata na among CEO. Ang boss. Abrihe be. Buksan mo yan be. Regalo ni madam. Anong sabihin muna? Be, wait lang kayo. Dapat marunong. Anong sabihin muna? Oh. Anong sa ingnon? Ha? Shukran. Shukran. Ay, dali lang. Hulap gani. Thank you. Abri daw, be. Sige daw. Abri. Wow. Muna kayo. Magtabang-tabang ka dito sa labanan ni mama, ha? Ni madam, ha?
Mag-good girl ka, ha? Okay? Good girl. Mauning anak ni Ate Hana, guys. Magpasok na siya. 3 years old. Isponsoran ko siya ng bag para sa school niya. Wow! Kasi may wish man yan si si Madam Liit. Sige. Wow! Kagwapo sa bag! Oh, Ate Hana, look! Wow! Wow! Hala, mag-adto na siya sa school. Hi, ma'am. Mayong hapon, ma'am. Dali. Guwapa kaayo iyang bag, Ate Hana. Perfect kaayo sa iyang school. Wow. Dili. Labubu purple. Wow. Happy yan? Happy ka? Madam. Madam happy? Wow. Pakita kayo nimo ate nimo unya. Wow. Oh, butang dira imong bibiron ha. Di naman ka magbibiron oy. Oh, lagay mo dyan yung tubig mo ha, tsaka lapis ha. Be, suot daw natin be. Ganito daw sel. Ay, Miss Jusa, malugi ako ang business yung magugay ka magpilo. Huwag ako balon sa piloon. Ano, nagpila, daladalhan ka ayo. Ate, paka natin. Ha? Magpaka na kayo, wala na tayong space. Ano mo kay Madam? Salamat, Madam. Salamat na siya, sukran. Okay. Be, talikod. Hi! Tindog, be? Tindog ba? Wow! Ate, Wow! Bagay kaayo ang student of the year. Goes to Madam Liit. Be? Cute kaayo, Madam. Ikaw na gid ang walay reaction.